Dahil sa sobrang init ng panahon, bumaba na ang level ng tubig sa ilang dam. Hindi pa naman daw ito umaabot sa critical level ayon sa Pag-asa. Pero kung magpapatuloy ito, posibleng maapektuhan ang supply ng tubig pati na ng kuryente. Kaya payo ng Pag-asa magtipid sa konsumo ng tubig. May report si Cesar Apolinario. Ganito ang karaniwang eksena tuwing panahon ng tag-init. Pila balde dahil walang tubig. At dahil tag-init ng muli, posibleng bumaba na naman ang level ng tubig sa mga dam. Kahapon nasa 207.38 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Malayo pa sa 180 meters na critical level. Pero bumaba pa ng 0.24 cm ngayong araw ang level ng tubig sa dam. Ang bahagi ng nire-release sa tubig mula sa Angat, dumidiretso sa Ipo at Lamesa Dam na pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, natural ang pagbaba ng tubig sa mga dam dahil summer at bihira ang pag-ulan. Pagtaya ng Pag-asa, posibleng umabot ng 192 meters ang level ng tubig sa Angat ngayong summer. Naniniwala naman ang ahensya na hindi ito aabot sa critical level. Pero sabi ng Pag-asa, kailangan pa rin magtipid sa tubig, lalo't pa iba-iba ang panahon at ang summer minsan daw tumatagal. Ito yung pinaka-worst scenario na pwedeng mangyari. Mauubos yung tubig, magkakaroon tayo ng shortage sa electricity. Kailangan talaga magtipid tayo. Pero hindi lang daw supply ng tubig ang apektado kapag patuloy na nabawasan ng tubig sa mga dam, kundi pati ang elektrisidad. Dahil ang tubig sa mga dam, nagge-generate din ng kuryente sa pamamagitan ng hydropower plants. Kaya malaking bagay ang ginagawang pagtitipid ni Aling Rosalie. 1 galon lang daw ng tubig ang paligo niya. Sa paglalaba, 2 beses lang daw kung magbanlaw at 1 beses na lang maghugas ng bigas sa isasaing. Pag gamit po, kailangan pong matipid. Titipirin talaga. Opo. Eh yung iba raw dito, hindi raw naliligo? Totoo ba yun? Opo. Mga ilang araw na hindi naliligo? Ilang araw na hindi naliligo yun? 3 po. 3? So sa loob ng 1 linggo, 2 beses lang o 3 beses Opo. lang. Sa pinagkukunan nila ng tubig, may tagabantay. Kasi po ano po yung mga, nasayang din po yung mga tubig pag natatapon. Paano yung pag may bata na nag-iigit tapos tumatapon ng tubig, anong ginagawa niyo? Ano, tinitignan na po lang namin. Okay. Tapos? Pinapagalitan namin yung mga naglalaro ng tubig. Payo ng Pag-asa, bukod sa pagtitipid, dapat ay ini-inspeksyon din ang mga sirang tubo ng tubig. Kapag may nakitang tumatapong tubig sa mga sirang tubo, agad i-report sa mga otoridad. Cesar Apolinario, GMA News.